Magandang araw mga kators, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Mabilisan na po mga kababayan. Muli sa ating panibagong vlog. Wow. Commanding 3-0 lead. Unahin na muna natin itong serye ng Ginebra at saka ng Northport. 3-0 na po ang ating series. Pabor. Lamang po ang Barangay Ginebra. 3 games to none dito sa Northport, Batang Pier. Alam niyo po mga kababayan, ito mga opinion ko lang po ito, no, at saka mga sa pananaw ko lang po, no, kung bakit nagkaroon ng 3-0 senaryo dito sa serye ng Ginebra at saka ng Northport. Alam niyo po mga kababayan, iba po ang elimination round, iba po ang playoffs. In terms of what? Level of competition. Okay? Pagka elimination, medyo pa lang, light lang kayo dyan, ano? At hindi pa masyado mataas ang level of competition. Although nakikipag-compete kayo, nakikipagbardago lang kayo. Pero hindi ba ganun kataas at katindi, no? Once na pumasok ang isang team sa playoff, ibig sabihin handa na siya makipagdigmaan sa mas mataas na antas. Okay? Ang Northport, no? Let's face it mga kababayan, hindi sila masyado nagpapasok sa playoff, sa semifinals, sa quarterfinals, ano? Hindi sila sanay na sa level up na labanan. Siguro nalunod sila, na-overwhelm sila. Wow, nandito na kami sa semifinals. Ano kayang gagawin namin? Okay? Nagulat sila ngayon. Hindi nila alam ang kanilang discarding ngayon. Okay? Laro lang sila ng laro. Yung dati nilang game plan at formula na ginagamit ng elimination round, yun din lang ang ginagamit nila ngayong playoffs. Okay? As a result, hindi umuobra ang kanilang diskarte. Okay? Ang Ginebra, tingnan nyo. Ilang beses nang pumasok sa playoffs yan, nakakapasok pa sa finals, champion team pa. Okay? So, pagpasok ngayon ng Ginebra sa playoffs, ibang monster na yan. Kumbaga, ibang level of competition na ang may expect mo. So mag-change na ngayon, magle-level up na ngayon yan. Hindi nag-level up ang Northport. Malaki ngayon ang lamang ng Ginebra ngayon sa serye, 3-0. Tsaka yung schedule sa elimination, manageable. Meron kang pagitan, meron kang pagitan na mga days or araw para magpahinga at makapag-practice. Pero pagdating sa playoffs, pukpukan. Dikit-dikit ang araw. No? Ang nakikita lang natin yung laro nila sa actual. Pero actually, araw-araw yung basketball. Okay? May practice pa in between yun. Okay? So, araw-araw practically, lumalaro ka, naglalaro ka. Okay? So, yun ang hindi siguro napaghandaan ng Northport Batang Pier. Hindi sila sanay sa ganitong setup, halos araw-araw, ano? At nagulat sila sa tindi ng playoff competition dahil dinidepensahan sila ng matindi ng Barangay Ginebra. Hindi sila makashoot eh. Okay? Panay steals and turnovers ang nangyayari. Steals para sa Ginebra, turnovers para sa Northport. Kaya nakaka-score in transition ng Ginebra. Okay? Alright, isa pa. Hindi na kayanan. Having said that, na ibang level of competition sa playoffs, hindi kinaya ng lineup ng Northport yung level of competition na yun sa playoffs. Okay? Ang nakakakaya lang yan is yung mga usual suspects na nakakapasok sa semifinals. Katulad ng Barangay Ginebra. Okay? Katulad ng TNT. Rain or shine, siguro pwede pa. Nakakaagapay sila. Okay? Pero medyo nangangapa pa sila pero nakakaagapay sila. Dahil for the past 3 conferences, nakakapasok naman sila sa semifinals. Ano? Pero ang Northport, yung lineup nila, compare nyo naman sa Barangay Ginebra, yung first unit, second unit ng Barangay Ginebra, hanggang third unit, pwedeng lumaban sa first unit ng Northport. Okay? Talon-talo talaga Northport dito, no, mga kababayan. Kung hindi nila napaghandaan to. Okay? Halatang-halatang hindi naman masyado napaghandaan mga kababayan dahil tingnan nyo resulta, 3-0. Same game plan ang in-employ nila sa playoffs.
same different result, hindi umubra kasi nga iba ang level of competition sa playoffs. Okay, ngayon siguro palagay ko, ewan ko sa inyo mga kababayan, lagay nyo na lang sa comment section dyan sa baba, yung 2-week break hindi nakabuti sa kanila, kinalawang sila mga kababayan. Okay, kasi kung nakabuti sa kanila, magmamanifest yan sa laro nila. Okay, ang mas nakinabang pa do sa 2-week break hindi yung mga nagpahinga, yung mga nagpagod, no, yung sinasabi nating pagod or fatigue factor sa Hinebra hindi masyadong nakaka-apekto sa kanila, mas gumana pa nga, kumbaga parang diesel, mas habang ginagamit mo, habang umaandar yung sasakyan, mas umiinit, mas gumaganda ang performance. Okay, yun ang nangyari sa Barangay Hinebra, kaya sila nakaungos dito sa Northport Batangier. Okay? At isang pwedeng gawin ng Northport sa Game 4, kahit isa lang makapanalo sila, kahit alam nila na talo na sila, kasi mga kababayan, they will be against history. Okay? Isa pa lang ang nakakagawa ng 3-0 comeback from a 3-0 deficit. Ang San Miguel Beermen, yung Birakel, down 3-0, nanalo pa sila 4 straight. Wala pa nakakagawa niyan sa mundo, sa mundo. Well, sa basketball, mundo ng basketball, Okay? So, kung hindi man manalo, pala rin, at least makaisa. Mapatunayan lang na napaghandaan, may ginagawa ang coaching staff ng Northport para maipanalo man lang kahit isang laro laban sa Barangay Hinebra. Okay? Yan. Okay? So expect natin na mananalo. Ayan binibigyan ko na kayo binibigyan na natin sila ng chance. Sana manalo ang Northport kahit isa lang. Okay? At least maging malay nyo makalusot sa susunod na laro. Okay, makapangalawa sila. Magandang achievement na yun. Huwag naman yung ma-sweep sila na 4-0. Okay? Ngayon naman yung sa kabila, TNT, Ross, Rain or Shine, wala ako masabi dahil maganda yung laro. Lumalaban ng Rain or Shine, nanalo Rain or Shine. Tingnan nyo, nakaisa na sila. So, minimum hanggang game 5 meron. Okay? So, konting adjust na lang siguro kay Coach Sotres, mga nagawang mali nila. At kay Coach Yengyao, ano yung mga tamang ginawa nila, para maipanalo nila yung game number 3. Sa game 4, tingnan natin, baka makaisa na naman ng Rain or Shine. Very close game, Andre Karakut, Adrian Nocum, I should say, big revelation for the Rain or Shine Elasto Painters. Okay? So expect another big game from Adrian Nocum. Okay? Yan. Alright, hanggang dito na lang po muna mga kababayan ang ating sports vlog tungkol dito sa semi-finals na nangyari dito sa PBA Commissioner's Cup. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at paki-like and follow na rin po ninyo ang ating Facebook page na Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.